Wait. Pagdating sa travel, maraming mga muntik na. Muntik nang ma-offload, muntik nang ma-scam, muntik nang maging balita, at marami pang iba. Yan ang i-discuss natin in this episode. Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Ces. Welcome to another episode of the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Okay, so, di ba? Live recording to eh. Dire-diretso na tayo. Talagang dive in na tayo kagad dito sa mga muntik na. Ang gagawin natin, tulad ng ating tradition dito sa The Poor Traveler Podcast, is magbabasa tayo ng mga ambag. We're all about the ambag. Ambag Nino. Ambag Nino, syempre, sino pa kundi ang ating mga tipiters. Yeah. Mula sa The Poor Traveler subreddit, saan? Sa subreddit? Sa Reddit! And sa The Poor Traveler support group mula naman sa Facebook. Kung hindi pa kayo members dyan, punta na kayo sa reddit.com/r/thepoortravelersingle L or facebook.com/groups/thepoortraveler single L lang lagi ang The Poor Traveler. Tama. So ano na? Basa na agad tayo. Magbabasa na tayo kagad. Rekta na agad. Okay, from Mikoy C. Muntik na mag-fine ng 10 million won sa Korea for bringing in chicharon. Ooh! Uy, chicharon, I love sarap. chicharon pa naman. Yes. Habang binabasa mo, magko-convert ako ng 10 million won. Go says. Buti nakinig akong mabuti sa announcement before disembarking. That time, uso ang African swine fever kaya naghihigpit ang Korea. Bago pa ako dumaan sa mga K9 sa airport, naririnig kong mga tahol nila sa sobrang planing ko. Tinapon ko na sa basurahan yung dala kong chicharon. Nagsorry na lang ako dun sa friend ko na dapat pasasalubungan ko nun kesa naman magmulta ako. At gusto mo bang malaman kung magkano ang Yes. 10 million Yes, I'm Korean curious. won? Are you ready? Yes. Ladies and Yeah. gentlemen, are you ready? It is tumataginting na 417,793.66 peto-tetetet. Dami. Grabe para sa chicharon. Oo nga. Yan yung pinakamahal na chicharon na mabibili mo sa buong buhay mo. Ang problema pa, hindi mo matitikman. Kasi confiscate nila Ipapatapo yun. na yun. Pero guys, hindi lang Korea yung ganun Taiwan is also Strict. very strict pagdating sa mga meat products. And I think sa kanila 200 or 250,000 NTD. So parang around that much din yung fine pag first offense. Tapos sa mga succeeding offense, pwedeng umabot ng 1 million NTD ha. NTD. Pero natawa naman ako dun sa pwede pang umabot ng second offense. Ay, try ko nga ulit. What if may nagnegosyo ng ganyan, pinupuslit, di ba? Pero naalala ko, may one trip kami ni Vince sa Taiwan na di paglabas mo ng eroplano, tapos before yung security, may nakalagay na no chicken joy. Ganon. Kaya alam mo na, ay mga Pinoy yung target Mga nito. nagtatry. Oo. Oo. Nagtatry or pwede ring innocent, di ba? Mm-mm. Kasi minsan naman, kunyari, ay baka gutumin tayo sa aeroplano. Yung Halika, iba, magbaon pasalubong. tayo. Oo, Pasalubong yan pasalubong. sa mga ibang Pinoy na nandun. Nami-miss nila kasi ang lasa ng chicken joy. Oo. So, hindi lang siya chicken at chicharon na. Like, kunyari sa Taiwan, all meat products. Correct. Kahit itlog. Yun. Even nga milk din yata eh. Basta mga animal products, hindi talaga pwede. Kahit sa di ba, lalong-lalo na sa Australia tsaka New Zealand. Yes. Mga, kung may peanuts kang dala, minsan hindi nila i-allow. Oo, Tsaka, plant products. grabe yung strict nila sa, minsan lang mga papanood ako sa TikTok na mga clips na very strict talaga yung border control nila. Na parang lahat chinecheck nila. Minsan, maluwag. Minsan parang, okay, i-confiscate lang. Pero meron talagang accounts. I-search nyo online. Meron talaga silang pinupursue na pinapagmulta talaga nila. Wow. Oo. May dala siyang rice meal na may ulam, na multa siya talaga. As in,
tinuloy. So, syempre hindi nyo alam. You kung wouldn't know. kung pupursue ba nila or hindi. Or they will accept your sorry. Mm-mm. Tapos i-dispose. Oo. Mm-mm. Kasi may iba na parang, ay okay lang, di kunin nila, ganun. Paano kung multa talaga yung gawin, di ba? Sayang. Ipataw sa'yo, sayang ang pera. No? Yeah. Ayun. So, muntik nang magmulta. Next, pwede ako magbasa? Yes. Because nung may nakita akong keyword dito at parang gusto kong i-emphasize. So, itong ambag na ito ay mula kay Alberto's. I think member siya ng Philippine Travel Masters. Na-meet ko to sa Philippine Travel Masters awarding. So, yung Philippine Travel Masters, ito yung grupo ng mga travelers na nakakomplete na ng 82 provinces. Oh. So, yung Philippine Global Explorers, every December, Nag-award sila. nila, nire-recognize nila yung mga nakakomplete na. So, si Philippine Travel Master Albertos, sabi niya, muntik nang mag-goodbye world. Mahilig ako sa mga risky poses to get a wow shot. Sa biri, Ding, 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 ding! Very familiar. 2016. I think gagamitin na natin to. Pag nakaka-relate tayo, Sige. Okay. not necessarily nangyari sa atin na. Oo. Like, kahit muntik na rin mangyari sa Okay. atin. Okay? Official- Saan natin nilalagay? Dito, dito. Our favorite buzzer. 2016, Yosh, tayo ba? Anong year tayo? 2012. 2012. Oo. So, sabi ni Albertos, I was amazed sa alon na humahampas sa bato. Ayan. Sounds familiar. Sinabihan na ako ng guide na wag ako pumunta. Nagpumilit ako. Nag-yoga pose ako, then came the big wave. Hinampas ako ng malakas, felt like it was a car that hit me. Worse, tinulak ako ng alon pababa, which leads to the sea with raging waves. Tayo, hinampasin tayo ng alon pero not to the sea. Papunta sa pool, yung natural pool. Saltwater pool. Oo. Ayan. So, mas safe yung sa atin. Yes. Oo. Sa kanya kasi talagang open sea na eventually. Delikado. At At hindi tayo pinagbawalan. In-encourage pa nga tayo eh. At Di ba? iniwan tayo Iniwan na tayo. Havan. Oo. Ganyan. Hindi bawal yung sa atin. Correct. At nag-have fun naman talaga kayo. Sabi ni Albertos, sa takot, pinangkalso ko pa ako. Hindi ako nadala ng dagat, pero I felt that I had a big slice sa paa ko. Oh, no. Hehe. Siya big slice. Ako hindi big slice, Yosh. Naalala mo? It was more like Bugbog. bugbog and many scratches like longganisa, ganon. Like tocino. Albertos, grabe. Can relate. Overall, can relate to your biri Oo, ako rin, experience. no, kasi kasama akong na. Tayong dalawa yun eh. Hindi ko matandaan kung nakwento na natin to. Nakwento na ba natin to dito sa podcast? Parang meron tayong, parang sa Poor Traveler Support Group, may pinost ka about biri. Oo. Tapos nakwento natin dun sa comment section. Mm-mm. Podcast, parang hindi rin ako Hindi pa. clear. Hindi ko rin maalala kung meron. Pero nasa book to, sa The Poor Traveler na book. Abangan! This is chapter 4 or 5. Oh. Ganun. Yung nangyari sa atin sa Biri. Ikukwento pa rin natin, pero feeling ko hindi today, no? Oo. Kasi ang dami natin Wag kailangang muna. i-discuss. Oo. At least meron na kayong pahapyaw na clue. At alam nyo that you can also find it in the Poor Traveler book na, pwede nyo na ba i-reveal yung title or secret pa? Top secret Hindi pa yata. Oo, top Pero ang secret release pa. niya is early next year. So, Early next year. So I yun think ang yun pa lang abangan. yung pwede namin ma-reveal at this point. Correct. Okay. Pero grabe, no? Muntik mag-goodbye world. Yan yung muntik na maging balita. Oo. Isang travel master. Oy, ang nakakasad doon, kunyari pang 81st province mo yung Northern Samar. Oo. Tapos hindi ko umabot, namutegi ka na. Oo Oh, nga Lord. eh. Albertos, thank you that you're still with us. Salamat at salamat at muntik na. Muntik lang siya. Oo, muntik Oo, lang. muntik lang. Na muntik-muntikanan. Ako din, muntikan, may naalala ko naalala ko bigla. Muntikan na din ako mag-goodbye world. Saan? Sa Danugan. Oo.
Overconfident akong masyado. Kasi swimmer ka. Kasi lumalangoy talaga Yes, ako. oo. Minaliit ko or parang masyado akong overconfident na ay, hindi, kaya ko to. Ganyan, ganyan. Kasi open sea naman to. So, parang wala naman masyadong alon. Ganyan. Tapos, alam me, Masyadong? Ano nangyari? pinulikat ako. Ay, yun Yun lang. lang. Yun Pinulikat lang. ako and then dumating yung parang current. Mm-mm. So, parang nung dumating yung current, saktong pulikat, bumaba talaga ako. Tapos I remember na sumisenyas talaga ako na Ginaganon mo. ginaganon yung kamay ko. Very important na yung presence of mind tsaka yung dapat kumalma ka. Hindi ka magpanic. Kahit anong sinasabi ng body mo na nagpapanik ka na parang, shit, yung pulikat na ako. Tsaka huwag kang ma-pride. Kapag manununod ka na, Oo. kahit na tingin mo sa sarili mo, sobrang galing mong lumangoy. Pag kailangan mo ng tulong, humingi ka na ng tulong. Oo. Oo. Tsaka siguro yung life vest, no? Mm-mm. Kasi kunyari, pinulikat ka, pero kung naka-life vest ka, okay, Okay lang. Float ka pa rin. Float pa rin. Oo. Laban pa rin. Pag nagtatanong nga din tayo sa mga bangkero sa Palawan, El Nido, Coron, ganyan, karamihan ng mga nalulunod, marunong talagang lumangoy. Swimmers. Kasi yung mga hindi marunong lumangoy, magla-life vest yung mga yan. Yes. Pero yung mga confident swimmers, Oo. sila yung hindi magla-life vest. Tapos na-underestimate nila yung current. Kasi minsan akala mo, ay, konti lang yung alon, pero sa ilalim pala, Malakas. bongga siya. Oo. Or sanay silang mag-swim sa mga countries Pool. nila. Sa mga countries Oo, nila. pero hindi naman ganun kalakas yung alon sa kanila or hindi sila sanay sa undercurrent ng open sea. That's the irony. Mm-mm. Is irony the correct term? Maybe. Di ba it's ironic na parang I'm a swimmer tapos nalunod. Mm. Oo. Siyempre, confident ka sa May skills ka mo. kasi, oo. Lalo na ako parang swimming lessons talaga ako. Oo, everyday ka nga nag-swimming dati, di ba? Every day, parang sampung Laps laps ka. pa nga ako ng non-stop. Kaya talaga. So, kaya talaga. Pero, during that time talaga, parang, kailangan, pagdating sa ganong situation, kumalma ka. Alam ko mahirap siya na gawin, pero, nung nagpanic ako, pero I realize na parang, yung turo talaga na, don't panic. Mas lalo ka dapat mag-relax. Kasi, if you relax your body, naturally, nasa salt water yun. Iaangat Lulutang ka. Oo. Tapos, yun, doon dumating yung sakto, dumating yung bangkero. Tapos, inabutan niya ang life vest. Tapos, niya ako talaga. Inaangkla niya ako. Hindi, tsaka kinuha mo yung attention namin. Oo, Oo. kinuha So, ko humingi ka talaga ng tulong. Mm. Yung closest na experience ko sa rapids, whitewater rafting sa Sabah. Mata Kinabalu. May video, guys. Ayan, mapapanood nyo ngayon kung anong nangyari. Videographic Oo, evidence. may nakadikit sa akin na GoPro eh. So, ganun. So, ito naman, parang tumalsik ako. Flashback. A few moments later. A few moments later. First casualty. Ang dami ko nainom. Pero ganun din yung rule dun eh. Parang relax ka lang, magpadala ka lang. Yes. And may kukuha naman sa'yo. Na, May pero kukuha. syempre pag nandun ka, kunyari, ilang seconds lang yun. Iba yung kumuha. Oo no? nga eh. Kinuha ng liwanag. Sorry. Kasi yun yung terminology, di ba? Oo, may kukuha. May kukuha sa'yo. Sa kasi, di ba, minsan guys, di ba sa atin sa Pilipinas, pag, ay, ingat kayo dyan. Yung mga lokal, sasabihin sa'yo, have fun, pero ingat kayo dyan ha. Kasi taon-taon, may kinukuha. May alay. Oo, may... Sino pong kukuha? Paano pong kukuhanin? yun. Kaya ano sinabi mong may kukuha naman sa'yo, be specific. May kukuhang staff. Ayan. And, kunyari, sabihin natin na 1 minute lang or 2 minutes lang na bago ako nakuha ng staff, Oo.
parang ang tagal ng 2 minutes na yun. Siyempre, rumaragasa yung ilog, di ba? So, dala-dala ka. Tapos nakikita mo may mga bato. Yeah. So, hindi mo alam paano mo iiwasan. Anong Sasanggan ikakalang mo, oo. di ba? So, papadala ka lang din talaga. So, Oo. yan. Wala naman nangyari sa akin. Hindi Oo ako nga. nasaktan. Okay Pero ka pa nakainom. naman. Okay naman ako, di ba? Totoo naman ako, di ba? Hindi naman tumatagos. Pero at saka, ang dami ko lang ding nainom na tubig nung time na yun. Kaya, pwede ka pa rin palang malunod if you think about it. Correct. Doon sa ganun. Kahit na naka-life vest ka. Ano talaga siya, no? Parang, ang tawag ko dyan forces of nature. Nature is really more powerful than humans. Galing naman kay Ordinary Ad 6953, muntik nang mag-overnight sa Macau Police Station kasi I lost my passport. Ayun. I was supposed to go back to HK that night after a day tour sa Macau. Lahat ng gamit and damit nasa Hong Kong na hotel. By the way, it was a Saturday, so ang worry ko, sarado yung Philippine Embassy para ma-issuehan ako ng travel pass para makauwi ng Pilipinas at kahit makabalik ng Hong Kong. After a few hours of waiting sa police station, may local na nagsole ng passport and money na hindi nabawasan. Ay, aswerte. I was able to ride the last trip ng ferry from Macau to Hong Kong. Ingat talaga sa gamit when traveling. So wait, ano nangyari? Parang nawala yung gamit niya. Naibitang niya. Oo. Nahulog niya. Nahulog niya. Nahulog niya. Oo. Na nandun yung passport. So, Oo. hindi talaga siya makakabalik sa Hong Kong kasi kailangan mo yung passport. Anong identity mo? Diba? And kailangan mo ng pera. Pambayad no? Oo. Kaya ako nag-buzzer kasi naranasan ko tong ganito. Hindi naman nawala, Vince Yosh. Pero parang nawala sa jacket ko. Alam mo yung suot mo jacket, tas may pocket. Tas chinek mo naman, wala. Pero, alam mo yun, pinagpawisan na ako ng malamig. Yung nag-i-imagine na ako na anong klaseng explanation gagawin ko, nasa ferry na ako. Oo. So, sabi ko, hindi ko alam kung nasa. Sabi ko sa kapatid ko, Ning, yung passport ko. Tapos check ako yung kap. Tapos buti na lang nandun pala sa jacket ko. So, nawala siya sa ferry. Kasi, di ba, bago ka Oo. lumabas, kailangan mo ng passport. Yes. So, napakita mo pa. Napakita ko pa. Oo. Pero ang kinakatakot ko is what if, di ba may parang middle from land to ferry na parang baka doon ko nalaglag. Oo. Tapos lost at sea. Kasi pwede kong hanapin around the ferry, di ba? Pwede kong hanapin doon, ikot ako, and then insist it's there. Pero yung, kunyari, paano kung doon ko na ibitang? Oo. Ganon. So, anyway, si Ordinary AD 6953, swerte tayong dalawa na muntik lang. Kahit na merong risk na mawala, lagi nyo pa rin dala dapat yung passport sa Hong Kong and sa Macau. Kasi, di ba, definitely dala mo siya parate kapag ka magko-cross ka. Hindi pwedeng hindi. Pero even kung traveling ka within Hong Kong, dala mo siya. Kasi, di ba kami ni Vince na tsempuhan kami nung Nache-check. inspection na talagang hinalughog ng mga pulis yung gamit namin. Yes. Galing lang kami sa Disneyland noon. Siguro, hindi ko alam, mukha ba kaming hulas na hulas Hindi. the time na yon. Agree ako, mukha tayong hulas na hulas. Mukha kami talagang hulas. Kasi sobrang init, tapos nag-Disneyland kami. Pawis na pawis tayo noon. Pawis na pawis. Mukha talaga kaming pagod. Mga Mukha ba tayong gagawa ng hindi maganda? Feeling ko mukha kayong galing na kayo sa heist. Oo. Yung nakatakas na kayo, naisagawa nyo na ang inyong mga balak. Tapos, yun, nag-doubt sila. Kaya nila hinalughog yung gamit nyo. Ay, parang may naalala ako dito. Ikaw din eh. Alin? Nakalimutan mo yung passport mo sa aeroplano. Marami akong beses Australia. na nakakalimot ng passport nung early days ng traveling. Pasimple lang yun. Oo nga. Tsaka pinoint out mo pa, no? Oo. Oo. Kasi sa Turkey, sa Istanbul, Ataturk Airport, nawala ko yung passport. As in, Sa- totally wala. Oo, as in, pero naka-check-in na ako nun eh. So, nasa boarding gate na ako. Hindi ko na mahanap yung passport ko. Pero buti na lang may nakakita. So, may tumawag sa pangalan ko. May calling the attention of chururut. Calling the attention of a lost boy. Parents of a lost boy. Tapos yung isa naiwan ko sa aeroplano sa Alice Springs. Tapos may rin. Kasi yung setup sa Alice Springs is malayo yung babaan. Parang yung may hagdan. Okay. Tapos malayong lakad siya. Tapos papunta magta-tarmac ka, lalakad sa tarmac. Tapos, nung nandun na kami, nasa baba na kami, hinahanap niya yung passport niya.
Asan Pero yung yun, alam passport ko kung nasan. Which is? Nandun sa... Nilagay niya sa seat pocket. Seat pocket. Dun sa harap. chair. Oo. Kaya after nun, hindi na ako naglalagay ng anything Oo. sa seat pocket. Anything. So, Oo. kaya lagi yung suot ko parate pag nasa airport. Alam ko na may flight ako. Yung polo ko lagi may bulsa dito para dito na lang yung passport. Para pwede mo i-check-check Oo, kung nandito. Nakapantalon ako madalas na maraming bulsa para, di ba, earphones, okay, nandito lang. Ganun after. Para hindi hindi ako mafo-force na isisingit ko dun sa seat pocket. At saka medyo kadiri din yun kung ano-ano na nilalagay ng mga tao dun. Swerte niya din, guys, kasi, di ba, naalala ko nun, may another flight. Oo, na yun same yung aircraft plane. na Oo. gagamitin. So, nung na-realize niya na naiwan niya It's yung passport there. niya, Oo. parang alam ko pumunta ka sa ground staff ng airline. Tapos pina-check niya yung Tinanong lang seat ano yung pocket. seat number, gano'n. Nakuha naman agad. So, hindi siya counted kasi na-resolve. Charot. Hindi daw counted. May excuse na naman siya. Sige. Okay. Pero wait. Before tayo magbasa, kung bago ka dito sa podcast namin or hindi ka pa naka-follow, baka naman pwedeng i-follow mo na kami. Click nyo lang ang title ng podcast na The Poor Traveler and sa next page, hit the follow button. And subscribe na rin kayo dito sa YouTube channel natin kung sa YouTube kayo nanonood. 'Di ba? Just hit the subscribe button, ring the bell beside it, and select all. Turn on the notifications para updated kayo kapag may new episodes tayo. Kasi very erratic yung pag-upload natin so far. Pwedeng Monday, pwedeng Friday. Oo. So, kailangan nyo nung notification na yan. Yes. Actually, guys, it's on purpose. To really force you to click that notification bell. And hindi monetized itong YouTube channel natin so far. Hindi pa tayo qualified. So, the best way to support us is to use our promo codes. Yes. It's Agoda TPT. Agoda TPT for For Agoda hotels. Hotels. AATPT for Agoda Agoda Activities. Activities. And then, the Poor Traveler Klook for Klook naman yon. Or, search nyo kami sa Klook, The Poor Traveler. Kasi may dedicated tayo na creator shop. Yes. Nandun lahat yung mga recommended naming activities and yung mga hotels na na-try namin. Yun. Nandun na rin yung lahat ng mga discounts na kailangan nyo. Yes, and yung Agoda TPT, malaki yung discount niyan, up to $100. So, ngayon nasa mga 6,200 pesos. Ooh. Yan. Maximum yan. So, Maximum. depende pa rin sa cost ng ibubook niya na hotel. And you can use it up to 5 times. Hindi nyo kailangan tandaan lahat ng codes na yan. Pwede kayong pumunta lang sa thepoortraveler.net/masterlist. Yes. Tama. No Worldliness 7124. Ito na. Muntik na mamatay. Naku, ang daming mga muntik ng maging balita. Oo nga. Muntik nang maging obituary, no? So, nagpunta ako ng San Juan, La Union mag-isa from Manila. Bilang strong, independent woman, nagpasya ako na magpunta sa Tangadan Falls. Ganda dyan. Sumakay ako ng jeep at binaba ako sa area na parang terminal ng mga habal riders. Pagbaba ko, sinalubong ako ng 2 habal rider. Parehong young adults. Let's call them, siniset up niya ang scene. Let's call them A and B. Nag-aagawan sila kung saan ako sasakay. Sabi ni A, siya daw nauna sa pila. Sabi ni B, umalis si A sa pila kaya turn na niya. May point. Valid. Nagdabog si A. May eksena kasi. So, Magaling magkwento. si No Worldliness 7124. Yes. Imagine ko Oh, yung diba? scene eh. Kasi nagdabog si A. Sumakay sa motor niya at humarurot paalis. So, sumakay ako kay B. Si B ang napili. Nung umandar na kami ni B, may nadaanan kaming tao. To my mind, baka barkada siya ni B. Like, alam mo yung pag nagmamotor ka, tapos nadaanan ng mga barkada, parang, bro, appear! Ganun daw. Kasi parang nag-appear pa siya eh. Pero, ako ang tinamaan.
comedy, no? Parang comedy siya. Pagkwento niya kasi. Oo. Tapos sabi niya, Vince, natawa ka pa eh. Sabi niya, medyo malakas. Hala, suntok na pala. Oh my God. I realized na si A pala yun. Inabangan niya si B para suntukin, pero ako ang nasuntok niya. Walang kamalay-malay. Wala kang wang-wang, di ba? So, ang sabi ko, aray! Wala siya. Ang sabi ni B, tinamaan ka, ma'am? Obvious ba? Baka kasi siya, baka nakailag kasi si si B. Aaray ba ako? Hindi masakit. Kaya nga, parang action movie pala to. Una, akala ko drama, action. O sabi niya, me, oo. Gumanon siya. Tapos, nag-slow down si B, parang babalikan niya si A. Tapos ang sabi daw niya, wag na. Okay lang. Maghunos din. Ganon. So, dumiretso na lang kami. So, akala ko, okay. Ay, may karugtong. Ano pa? May part 2. Papunta pa lang tayo sa Oh, exciting nice. part daw. So, dumiretso na lang kami. Akala ko okay na. But then, si A, riding on his motorcycle, biglang parating na humaharurot. Ayan na. Hanggang sa tinapatan kami ni A. Like side by Oh my side. God. Habang nagde-drive to. Oo, ano to, car chase? May car chase scene. Parang movie. Grabe. Ito like side by side and mabilis ang takbo namin. OMG. Sinuntok ni A, si B, all while mabilis ang takbo ng motor. Grabe. Ito tinatry niya suntukin si B. Sabi ko, no! Please! Oh, ito. Ang iniisip ko kasi, shit! Pag tumumba kami, katapusan ko na. Nagmakaawa ako kay A. Sabi ko, please, wag! Please! Tapos naawa siya. Tapos nagpaiwan na siya. The end. Tapos sabi niya, ayun, edi buhay pa ako. At naikwento pa niya. Naikwento niya pa in such a lovely fashion. Parang pampelikula. Yes. Maraming salamat, No Worldliness 7124. Na-remember ko ang hype na naramdaman ko nung nanood ako ng Fast and the Furious. Ako naman naiisip ko parang Wenderamas movie. Di ba parang pwedeng kay Vice ganda to na Vice and Coco, alam mo yan? Ay, action yun. Tapos sino yung nagsasabi ng, no, please, Si Vice. Eh, sino si B? Yung kung sino man ang guest na, di ba every year iba yung partner? Ah, Kanya si oo. Ding Dong, si Richard. Oo. Ganun. Ang cute. I-pitch kaya natin. Meme! Kay-credit natin kay No Worldliness 7124. Paggabi yun, no? Grabe, suntukan. Suntukan sa highway, de motor. At siya na-imagine ko siya talaga kasi tama yung pagka-set up niya nung setting eh. Ganun talaga siya eh. Yung Oo. pagbaba mo ng jeep, Habal-habal ka. habal-habal, ganun. Tas agawan talaga. Hindi naman natin na, wala namang Feeling competition. ko totoo kasing umalis talaga eh. Oo. Tapos siya na. Feeling niya siya na. Wow, pero napagod ako. Nakuha na. Naalog ka. Oo, nakuha yung enerhiya ko. Buti na lang, hindi siya napagod or nagsasalita siya. Oo. Na parang wag please. Kasi Oo. parang feeling ko, alam mo yung pag sobrang nagdadabog ka and galit na galit ka sa isang tao, na parang siya yung focus ng galit mo talaga. Na nakakalimutan mo na may Yung ibang paligid. tao. Oo. Na may ibang taong madadamay. Parang siya yung naging, parang voice of Reason. and conscience. Na parang, uy, kuya, parang sa kanya ako galit pero may madadamay. Oo. May pasahero siya. Pero ito parang hindi nila naisip, no? Kasi nagtanong pa isa, ma'am, tinamaan ka? No, grabe, no? ganda yung naisip ko sa scene na yun. Pero how do you prevent? Kasi tama si Vince na nagsalita siya in the moment. Pero there's no way you would know na masasangkot ka. Oo, madadamay ka. Madadamay ka. You wouldn't know. Ang pinaka na lang talaga dito, dapat marunong ka ring lumaban. Wow!
Hindi man niya dinefend eh. Nakiusap lang Nakiusap siya. Feeling ko, yun nga, minsan baka nadadaan naman sa pakiusapan. Pero yung grabe mga yung anger bagay-bagay. management. Oo. Oo. Grabe, no? Di ba nga parang may mga tao na sobrang, marami tayong ganyan kakilala, na sobrang sweet in person kapag ka nasa tamang, yung normal na setting. Pero kapag nagda-drive, grabe. Road rage. Road rage talaga kapag Oh, my. nagda-drive. So, may ganun eh. May ginagawa ang mga kalsada. Lalo na yung mga kalsada natin. Oo, yung mga kalsada natin, oh. Oo. Hirap mag-comment eh. Oo, mahirap mag-comment kasi delikado eh. Life and death, tama yung sinabi niya eh. Pag tumumba sila, talagang ano siya, Bagok ang ulo mo. bagok siya, broken bones, kaskas ang balat, 'di ba? Hindi natin. Di ba, marami sa mga probinsya, pag motor pa naman, hindi sila naka-helmet. Hindi. Di ba? Oo. Yun. Hindi Pero naka-helmet. hindi ko matandaan sa La Union yung sa experience natin kung yung mga nakita natin kung nag-helmet ba sila doon or hindi. Pero Ano kasi, parang, 'di ba sa Metro Manila, pag nakachinelas ka, bawal. Bawal. Dapat Sa probinsya, like literal, nakachinelas Oh. sila. Oo. So, yung mga gear naman na yun, guys, yung mga rules na, dapat naka-close shoes ka, dapat naka-jacket ka, dapat naka-helmet ka. For safety yun. oo, hindi yun aesthetic. Oo. Hindi yun aesthetic. So, it's for your safety para yung paa mo, yun yung ikakalso mo pag kailangan. Pag nakachinelas ka, wala. Pati paa mo. ano. Or may kasi may danger na sumabit kasi yung Yeah. clutch. Na, Sa thong. Oo. Sa thong na ng tsinelas. mo. Yes. Tapos, parang, yes, mainit sa atin, pero kailangan siya eh. Sa amin nga sa Pampanga, may mga sinasabi yung mga tao doon na pag may na-aksidente sa motor, yung mga nakasingle, wasak yung ulo or other parts of the body, pero ang siko, buo daw. Kasi doon nakasabit yung helmet, hindi suot yung helmet. May ganun mga- Hindi sinuot dito nilagay. Protektodo yung siko. May mga nakikita ko sa amin na pag nagbomotor, hindi sila naka-helmet pero nandito. Wala sila nung helmet na lalagyanan sa likod ng motor. Dito lang nakasabit. So parang, okay. Yung bahay namin sa Batangas, Highway. tabing highway. Oo. Tapos, nasa may kanto ng dalawang major highways sa Batangas. Tapos may island sa gitna. So, very accident prone. Very, very accident prone siya. Ang dami ko nang nakitang mga aksidente doon. Pero yung huling na witness ko, madaling araw eh. Usually, madaling araw, kaya ang lalala ng mga aksidente kasi ang bibilis nila magpatakbo. Kasi walang ibang sasakyan sa daan. Tapos nagugulat sila na biglang, ay, May meron pala. may island sa gitna. Oo. Kasi ang haba nung stretch na walang island, walang any obstruction sa daan, pwede silang, kahit nga mag-counterflow sila, wala silang makakasalubong kasi. So parang feeling ko may ganun. Tapos biglang sa area namin, biglang may Island. island. So, dati madilim pa yon, tsaka wala pa masyadong sign. Madalas ako yung unang nakakalapit kasi nga ako yung gising. Lagi kasi akong puyat pag nasa Batangas. Makikita mo sila na parang, ang layo nung motor. Ang layo nila sa motor, yung binagsakan nila. Parang, Tumalsik sila talaga. talsik talaga. Tapos, itong isang instance na to, buo pa naman siya. I mean, hindi siya nabagok or something kahit wala siyang helmet. Parang bumagsak siya sa puwet niya naman talaga. Okay. Parang, so maganda yung bagsak niya. Pero nasa gitna siya ng kalsada. Tapos nakaupo lang siya doon, nakasalampak lang siya doon. Hindi siya so makatayo. natatakot ako. Kasi Oo. kita ko siya from my bedroom window eh. Oo. Na parang shocks. Hindi may pa siya tumatayo. Hindi siya tumatayo. Oo, So oo. pag may dumating dito na ibang sasakyan na mabilis din or another motor na mabilis, baka yun pa yung Maka-aksidente sa kanya maka-aksidente ulit. pa sa kanya Mm. lalo. Saka daming truck sa inyo na dumadaan. May truck ng tubo. Tapos gabi rin yun. So, nilapitan ko, tinulungan ko siya. Pero, itong huling incident kasi, amoy na amoy ko lasing siya eh. Amoy na amoy ko talaga. So, na-interview din ako nung Police. nung police eh, na parang, ikaw yung tumulong, meron ka bang napansin? Parang ganon. Pero bago pa ako makasagot, parang, sinabi agad ng police, siya, no? Parang nakainom. Oo, Oo. kasi parang hindi rin nila amoy na amoy talaga. Amoy Oo, alak. hindi amoy maikakaila. gin. Mm-mm. Kahit sinasabi niya na hindi, Ay. amoy talaga. Amoy talaga. So, ganun. Lalo na pag nasa probinsya, hindi porke walang masyadong sasakyan, feeling nyo mas safe siya. Oo. Yun. So, ingat-ingat tayo. Lalo na kung hindi tayo familiar dun sa probinsya. Diba? Kasi nga yung mga local nga na aksidente. Eh di lalo na yung mga
dayo. So, mag-helmet tayo pag nasa mga tourist spots tayo sa mga probinsya. Helmet tayo parate. Tsaka sa mga ganyan, parang, syempre, isipin mo na din yung heartache in case na may mangyari sa heartache ng family members mo or kung sino man naghihintay sa'yo sa bahay. So, palaging ganun na lang. Winter ad 470, sabi niya, muntik na kaming mag-break ng partner ko. Both M. So sabi niya, both male. Both male sila, sabi niya. Sa Singapore on my birthday. Ooh. Okay? So, ayun na nga. Yun na nga. Oo. Sabi niya, nagpa-reserve kami sa bonggang restaurant along Marina Bay with a view of the Merlion, Marina Bay Sands, Art Science, etc. So, maganda yung spot. Magandang spot. Picture perfect, di ba? Basta sobrang ganda at ang romantic ng dinner setup. Tapos, ayun, hindi ko na maalala yung pinag-awayan namin, but it was super intense. Tapos, dinalhan pa ako ng staff ng cake with candles in the middle of our fight. Kasi nga birthday niya eh. Nagsisigawan talaga kami nun and naghahanap na ako ng ibang hotel at that time kasi I was sure na magbe-break na kami. Sabi niya, naayos naman namin eventually looking back. Nakakasad because it was supposed to be perfect and nasira lang dahil sa away na hindi ko na maalala kung ano ang pinagmulan. So it means it didn't matter. Oo. It's trivial. Inconsequential. Oo, minsan may gano'n no, na parang sobrang liit na bagay yung pinag-aawayan tapos hindi mo na matandaan kapag Oo. ano ba yung pinag-aawayan nyo? Pero you remember the feeling na And galit na galit siya. Oo. And you remember na siya, in his case, na nasayang yung moment. Nasira yung birthday niya. Birthday niya, magandang spot, the memory. Alam niyo yung don't sweat the small stuff. Oo. Di ba it's supposed to be a book? Oo. Yun ang mantra ko sa buhay eh. Na parang maraming bagay in the grand scheme of things, ito maliit na bagay lang to, baka pwede na natin itong palampasin. Pick your battles, Oo. basically. Palampasin na natin to. Yun yung speech ko parati sa ex ko. Na parang lagi ko sinasabi sa kanya, alam mo yung mga pangarap natin, yung the life na gusto natin, together, sobrang laki niya versus sa kung ano man yung problema natin ngayon. Kaya doon ako nakatingin. Doon ako nakatingin, hindi dito. So yung mga small stuff, unless sobrang parang Bastos. bastos Rude. or toxic Oo. talaga, Oo. parang minsan, tawanan nyo na lang. Oo eh. May depende nga rin siya, diba? Diba? Oo. Kung ano ba yung non-negotiable sa inyo. Mm-mm. Pero, pag maliit lang, kunyari, Basta hindi lying, cheating. Oo. Hindi yung mga major yun eh. walang betrayal. betrayal. Diba? Betrayal of Parang, trust. hayaan nyo na. Kunyari, hindi na alala yung may nakalimutan na something, di ba? Di na ilak ang pinto. Kung wala naman nangyari. Oo, wala naman nangyari. Oo. O next time ha. Oo, O, diba? O kaya ako, like, kunyari dati napagalitan ako kasi nagluto ako ng adobo, maraming sabaw. At ayaw niya ng adobong Ayaw maraming niya ng sabaw. adobong maraming But in sabaw. Batangas, adobong maraming sabaw is the tea. Diba? It's the default. Kasi it's the sauce for the rice. Yeah. Diba? And sa amin, hindi sarsa. Like, Oo, sabaw. Sabaw. Sa akin din, ganun ako mag-adobo. Baka Batanggenya ka talaga siya. Baka talagang yung blood ko talagang pambatangas talaga. Pangmagiting. Oo. Ayun, yun lang. Sabi ko sa'yo, yung ganda ng lesson kay Winter 80s 470 eh. Oo. May mga bagay talaga na parang, kunwari, may nakalimutan ka lang. Imbis na magtatalak-talak ka, Oo. parang Balikan mo na lang. balikan mo na lang. Oo, kunin na natin. Kunin na natin. Tapos, move on na. Wag na nating i-overthink. Tara na, balikan na Oo, natin. yeah. Ganun. Oo. At saka parang minsan, uminom ka na lang muna ng tubig. Mm-mm. Or, di ba, huminga ka na lang kasi minsan in the moment lang siya. Tapos, Oo. pagka nalipasan ng kahit 5 minutes lang, Mm-mm. ma-realize mo ang silly, ang ano lang pala niya, ang liit lang niya. Hindi, tatawanan mo na lang din. Mm-mm. Aww. Sabi naman ni Time Connection 6857,
muntik ko nang matagpuan ang true love ko. Ay. I love this. Love Complete it. opposite naman to Oo. kanina. Sabi niya, I traveled with my family sa Boracay. Then one night, I went with my siblings and cousins sa bar. I'm a guy who likes guys. So it's hard to meet people that I can mingle with. Unexpectedly, there was a guy who's walking directly towards me. Uy, parang pelikula din. Oo nga. Nag-slow-mo, nag-part yung crowd. Ito naman ipadirect natin kay Direct Tonet. Oo. Hadaw eh. So he was walking directly towards me with his smiling face. Oh. I thought he was smiling to someone behind me. At medyo nasa corner lang ako na walang tao at na-overwhelm na ako sa crowd. He approached me and introduced himself. Louis from Dublin. 6'1", with blue eyes, brown hair, and mukhang prinsipe. Fairy tale. Grabe. Then I did the same. We talked for some time. Then he told me that he's about to go to the restroom at ihing-ihi na daw siya. I waited for him but I think I was a bit impatient to wait kaya lumabas na ako ng bar and naglakad-lakad. On my way back sa hotel, we bumped into each other again. He recognized me. Uy, nakita pa sila ulit. Mo second chance. Serendipity. And took and held my hand agad. Nakakilig! And he apologized at bigla na lang daw siyang nawala. He asked if magbabar pa daw ako ulit. I said hindi na at I need to catch my flight tomorrow. I think he wanted me to join him walk, but it was very late and hinihintay na din ako ng mga kasama ko. I think yung kasama mo would understand. Oo nga. Oo. Dapat kinalimutan mo. Oo. Charot. Oh my God. Dapat minessage mo sila. Wait lang guys may prinsipe. Yung mga chances na ganito, yung Oo. rare opportunities, parang i-grab. Correct. We exchanged our bittersweet goodbyes. Oh. I said it's muntik dahil si Tanga nakalimutang kunin ang contact details ni Guy. In this day and age of internet connectivity. In this day and age of internet connectivity. Organic encounter na naging bato pa. Oh. I was caught off guard and unprepared. Oh my I know I gosh. wasn't delusional at nakita ng cousin ko yung pag-approach nung guy sa akin na yun sa bar. He thought kakilala ko siya or what, kaya I have proof. While on the plane on the way back home, I cried silently. Oh. Lesson learned, sabi niya. Pwede na ba tayong kumanta nung kanta natin? Ano, nanghihinayang? Charot. Muntik na kitang minahal. Mahal agad. Uy, pero meron tayong mga ganong kakilala. Like, na-meet lang isang beses, dalawa, mahal na. Oo. Ay, oo. meron. Diyos ko, wag na natin ano. Hindi ako. Guys, Hindi si Hindi, Seth. hindi, hindi si Ses, guys. Hindi si Ses. guys, for the... Maraya, kung tatanggalin to, Editor namin, baka isipin ng mga listeners natin, ako yun, Hindi ako yun. May iba na ganun. Pero feeling ko, dahil sa may serendipity Oo, na nangyari, baka in the near future, mag-meet sila uli. And Oo. I think, yun na yun. Yung pang third time na yun, yun na yun. Oo. Tsaka, si Time Connection 6857. Kasi noong una pa lang, nung tinitingnan pa lang siya, dinadoubt niya kung siya talaga. Mm. Oo, pagka Diba? meron kang... Nakaka-relate ako dyan. Oo. Kapag ka merong parang feeling mo hindi ka pretty enough. Yes. Pretty enough. Oo. Ganun. Ito from Chance Tip 5395. Hooked up in an Asian country on a parking lot. But itong section na to, Yeah, no? oo Very... Ang cute nga eh. very landian lang. Oo, nag-escalate, no? From action, love. Tapos biglang may ano na. Ito, Oo. R18 na tayo. Oo. nga eh. Passport is in my jacket, which I have removed during the hookup. After the deed, I left the car, including the jacket. Buti na lang, inabutan ko pa rin sa car before I left the car park. Grabe yung kaba ko nito. Oo nga. Pero similar nangyari sa'yo sa ferry. Ang tanong ko, Ses, Oo. may ka-hook up ka ba sa ferry? Jacket, no? Oo, jacket, Passport sa jacket. Oo. Pero hindi kami similar kasi siya tinanggal niya yung jacket niya. Oo. Ako suot ko pa naman yung jacket ko. Sasabihin ko sana, ikaw ba to, Ses? Ako pala to, no? Meron pala akong ka-hook up sa ferry. Hindi eh. Ang lesson dito, ganito. Pag mag-hook up ka, huwag mo nang tanggalin yung jacket. Pwede din naman eh. Pwede din. Oh, can also be hot. Pangbaba na lang. Oh.
Wallet naman yung nandun. Oo, kasi lalo na kung dala-dala niyo, if your passport is on you, huwag kayo masyado magtanggal ng articles of clothing. O, diba? Let us learn from Chance Tip 5395. Pikachu. Pikachu. Muntik na ako mapunta sa area kung saan nahuhulog yung debris ng missiles. Iba na to. Sobrang serious na to talaga. War movie naman na to. War movie. Roller coaster na talaga. I was in Qatar a few weeks ago. This was posted 4 months ago. So, mga 5 or 6 months ago na to. Sakto rin, nag-start yung conflict sa Middle East. I was in an open area, strolling around on a peaceful day. Nawawala pa ako nito, so I'm trying to navigate where to go next. So I decided na bumaba na lang muna sa metro to figure things out. Sakto, pagtapak ko sa underground metro, biglang nag-alarm yung mga phones indicating to stay in sheltered areas. Unknowingly, yung bombings are happening just near the park I went to. Yung kakapuntahan Sobrang nila. close encounter. Oo. Rinig ko rin kasi yung lakas. Sabi na lang ng mama ko, ang lakas ng guardian angel. May similar tayo, B. Similar natin sa Turkey. Kasi may one time na na-invite kami ni Vince na mag-talk sa Istanbul. Pero parang a few weeks or a couple of weeks lang. Or a week lang. Hindi, 2 weeks. 2 weeks. Naalala ko yun. 2 weeks before nung arrival natin, may bombing sa Sa may Sultanahmet Square. Sultanahmet Square kung saan yung Hagia Sophia tsaka yung Blue Mosque. And then, after nun, pagkaalis natin, pagbalik natin ng Philippines ata. Hindi, nasa ano tayo? Morocco yata. Morocco, Oo. Basta ganito, so parang pagdating namin doon, syempre wala naman nangyari, ganyan. Pero pinag-isipan kasi namin kung sasama, tutuloy ba kami or hindi after the bombing. Pero nag-decide kami na hindi, sige, tumuloy na tayo kasi hindi naman siguro siya mangyayari ulit sa same spot. At saka yung pupuntahan namin, ano yun, parang it's a big event. So, yung security nun siguro matindi. So, pumunta pa rin kami. And then, nung umalis kami sa Istanbul, parang a few days after namin umalis, Ataturk Airport naman yung sumabog. Yung binomba. Oo. So, Lalo na ngayon, parang 'di ba yung warfare is no longer parang face-to-face combat. 'Di ba? Drone, nandito na tayo sa era ng drone warfare eh. From Alibat 2024, muntik na maiwan ang bus and most likely flight na rin siguro back to PH cause of some error sa EasyCard sa Taiwan. Nakapila na for the sked pa Taoyuan Airport and upon pagsakay, syempre mag-tap ng EasyCard. Yes, meron pang laman and sakto over pa ng konti para sa fare. Tapos nag-error. So, binaba yung bagahe from compartment. Sabi ng driver, pumila muna sa ticketing office sa babang floor or i-cash ko na lang. We had 5 minutes na lang that time to depart. Siyempre, ibang bansa to, so on time. I had a couple of bills na lang na natitira para itira sa wallet, pero di sakto. Buti na lang may 3 Filipina na mababait na tumulong. Pinuna nila yung kulang ko sa fare. Gcash ko na lang pabalik. Up until this day, I am so thankful and grateful sa kanila. May God bless you all at di maubusan ang lukbutan nyo ng salapi. Tatlo pa, no? 3 Filipinas. Parang 3 angels. Oo nga. nag-error lang, no? Nag-error yung card. Nag-error yung Hindi card. mabasa. Hindi mabasa, pero sure siya na may load pa. Oo. Oo, sure siya na Yun may yung load pa. nakakainis. Kasi, tapos palabas ka na ng Pilipinas, so parang sayang din. Alam nga magpa-ano ka pa, mag-withdraw ka Oo. pa or something. Oo nga eh, kaya yung 3 Filipinas na tumulong sa kanya, ang galing. Oh, I think ikaw na yung last. Ako na yung last. Yes. Is it because of another keyword? Yeah, I think so. Tsaka feeling ko, pupush ko yung buzzer dito. So this entry, our final entry for this episode, no, this part, is from No Sola. Muntik na yung asawa ko sa Bangkok. Let's set the scene. Ang saya-saya ko nagsha-shopping sa Pratona Market. Tapos, biglang namutla na siya at pinagpapawisan ng malamig.
Tapos, nagyayaya ng bumalik sa hotel. Yung typical na 10 minutes na lakad from night market to hotel, biglang naging 5 minutes. Naging Sonic the Hedgehog yung asawa niya. Bumilis! Bumilis no? Kumbaga sa pacing sa running, nag-improve. By, di ba? 50% yung na-shave Oo. off na oras. Naging Usain Bolt. Sabi niya, kung may madilim lang na part na dinaanan kami, dun na siya uwi. Walang yak. Kung nagkataon, baka nabalita pa kami or nakulong. Napasobra kasi yung pagkain ng spicy food sa Thailand, naging core memory tuloy namin. Yosh, may tanong ako. Kung ginawa yun ng hobby niya, ano kaya ang headline? Pinoy! Pinoy na turista, nag-earn na. Kalaboso! Timbog sa isang operasyon ng isang... Ay, caught in the act ang Pinoy na umer-earn na sa Pratunam sa Bangkok. Grabe, no? Grabe. So, dahil sa spicy food. Oo. Hindi naman yan nangyari sa akin sa Bangkok kahit na sa sobrang anghang. Kasi una mahilig ako sa maanghang. Correct, oo. Pero, ito yung, hindi ko alam kung may makaka-relate sa atin dito, sa akin. Kasi ako, hindi ko nararamdaman yung anghang Oo nga. sa bibig. Oo. So, kain lang ako ng kain ng maanghang. Alam ko na maanghang siya kapag nagpapawis na yung scalp ko. Doon ko lang na-feel na, ay, maanghang tong, itong kinakain ko. Sobrang anghang pala niya. And the next day, Ano kapag nangyayari? na-digest na siya ng katawan ko. So, sa banyo, masakit. May Mahapdi sa tiyan. Oo. Parang gano'n. Pag nandito na siya, sa part na to. Nasa ano. Pero habang kinakain ko siya, and Enjoy that na enjoy night, ka. Oo, as in, okay. Kaya nga sabi ko, yung anghang, hindi ko talaga siya nararamdaman dito. Swerte. Swerte So, ka. minsan, kapag super anghang, sa throat, na napapaganon ako. Pero, nakakain ko pa rin siya. Oo nga Oo, eh. parang hindi nagrereklamo yung bibig ko sa anghang, nagrereklamo yung tiyan ko. Oo, Yun. intestines na. Oo. Ang swerte lang sa akin, nararamdaman ko siya the next day, the Oo. next morning. So you can plan ahead. Oo. At saka Oo. nasa hotel ako noon. Oo, So, pag hindi alam siya- mo na, ay hindi, bukas naman wala akong gagawin, Oo. na maaga, I can enjoy and feast tonight. How about you? Nakaka-relate ako, Vince Yosh, dun sa kasi Prato na market, di ba? Di ba ako meron ng... di ba meron akong... May share si Seth about her. Meron tayong TMI sa episode na to. Meron akong condition na kapag nandun ako sa isang overwhelming place na kailangan ko mag-make ng decisions like supermarket, department store, bookstore, yung ang daming kailangan bilhin. Tapos yung parang ang daming stimulus, ang nangyayari, kailangan may i-evacuate. So every time nag-grocery ako, siguro after mga 3 minutes, 5 minutes, nasa CR na ako. To evacuate something. Ganun siya. Expel. Expelliarmus. Ganyan. Meron akong ganyan. So actually, nakaka-relate ako na parang, yung problema ko ngayon, na parang dapat yung mata ko sinisipat na sa ng CR. Oo. Oo, dapat alam ko na. Oo, pero good practice yun. Every time pupunta kayo somewhere, lalo na kapag alam nyo na meron kayong tendency ka. digestion Oo. problems, like may irritable bowel syndrome kayo or whatever. Pagdating nyo sa isang lugar, alamin nyo kagad saan yung CR. Para if ever, alam nyo kung saang direction, kahit yung general direction Oo. lang. Banda Oo. dito. Meron Dito dyan. yun eh. Pag ganyan. Kasi mahirap yung complete opposite direction, Oo. yung ang layo pa Tapos na babalik ka babalikan pa. mo. Oo. So yung 10 minutes, magiging 5 daw. Usain Bolt, Usain Bolt kind of takbo. Yan. Minsan ginagawa ko pa, sabihin ko sa sister ko, Ning, bili ka ng wet wipes, meet mo ko sa CR. Bayaran mo sa Oo. And dapat may dala ka And meet laging mo ako. wet wipes. wet wipes. O kaya bote ng water Oo. para makapag-wash ka. And ganyan. alcohol din. Alcohol. For your hands. Ayun. That's it. That's my, Ayun. that's my, my design. My bodily design. Apparently, ang tawag pala sa kanya is Mariko Aoki Phenomenon. Yun. Japanese yan, Yeah. ah. Sino si Mariko Aoki? Kasi Sige sa nga, Japanese Vince. expression referring to a sudden urge to defecate.
that is felt upon entering Bookstores. Yes. The phenomenon is named after Mariko Aoki, a woman who described the effect in a magazine article published in 1985. I think na-reincarnate ako. I think we should give that another name na pang supermarket. Oo. The The Cez Vitan Phenomenon. Tamang-tama, Vince, kasi 1985 lumabas yung article, di ba? 1985, I was born. So, ayun, naman ako. Oo. It was passed on to me. Pero nung napagkwentuhan natin to, Ses, dati, I remember na napadaan din ako sa Reddit and may mga ganong talaga. Oo, may mga tao. ganong tao. Oo. So parang exact opposite no, parang anxiety ka kung magpe-present ka sa mga Oo. board meetings, di ba? Oo, meetings. Parang opposite nito. Na-excite ka naman dahil Ang daming mga pwedeng tingnan. na-overwhelm Oo. ka sa ganda. Na ano ko to na early days no, nung bata kami. Na-experience ko to. Alam niyo yung mga VHS ng mga stores? Yung mga rental? Oo, mga Video City. Video City, yan, dyan, sa ganun. Doon mo na-discover. Oo, bata kami. The drop-off kami ng mom ko. O, 5+1, mamili na kayo. Di ba? 5 VHS, may libreng isa. So, pagbaba sa amin, habang nagbabrowse dun, parang ano na ako. Eh, walang CR sa ganun. Di ba? So, yun. I think, kailangan natin ng separate episode. Para dito. Feeling ko, kasi yung LBM, di ba? Ano siya, it's a very common. Yeah. For, di ba ang tawag nga sa kanya minsan traveler's tummy? Yes. Or minsan, the name of the place. Oo, Bali Belly. Bali Belly, oo. May mga, di ba ganun yung tawag? Feeling ko, kailangan natin ng separate episode. Ay, let's do it. Yes! Oh, to our listeners, agree ba kayo na magkakaroon tayo ng LBM episode? It's the It's a show! So, ang dami pa natin, pero I think gagawa tayo ng part 2 ng mga muntik na. Kasi ang dami pa lang, muntik na. At ang gaganda ha, meron tayong iba't ibang genre. Action, drama, rom-com, Sexy. sexy, Oh. R18 bomba film meron eh. Wow! Action-packed din, di ba? Yung sa Middle East Qatar, War. war Diba? film. Oh, war ganyan. film. So actually guys, keep it coming. Oo. Sa comment section, pag ginawa natin yung part 2, isama natin yung mga... Nasa comment section. Nasa comment Yes. section. Guys, please keep it coming. Join the conversation by posting not just in the comment section of this video and this podcast, pero by posting on the Poor Traveler Support Group on Facebook, facebook.com/groups/the Poor Traveler single L, or Poor Traveler subreddit. Reddit.com/r/the Poor Traveler. Yes. Single L din. Yan. Mag-active ka na. Oo nga Ikaw na lang eh. hindi nag-active doon. Oo nga. Ang dami na. Meron na yung 15,000. Magsi-16,000 members na. Wow. Yung subreddit. Guys, yung mga muntik na stories ilagay nyo. Ako rin magta-try ako maglagay. At saka wag nyo kaming kalimutang i-follow sa Spotify or Google Podcast or Apple Podcast or kung saan man kayo nakikinig para notified kayo when we have new episodes. That's all for now. I'm Vince. I'm Cess. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it!